Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post the numbers game na kung saan nagre-reklamo na umaaray na si Senator Lacson sa diskarte ng minority. Specifically si Senator Alan Peter Cayetano. Meron silang wise move na nangangamba na itong si Senator Lacson. Yung kanyang Blue Ribbon Committee report parang maibaul, hindi naman maibasura, hindi na makausad. Ito, Lacson Islam, yung kinundina, pinatikos, Islam's minority leader for instructing members not to sign the Blue Ribbon report. Ganito yun. Ang alam ko, ang Blue Ribbon Committee composed of 20 members. Dapat mayroong 11 na magpirma para formal yung report na yon aakyat sa plenaryo at mapagdebatihan para mapahinalize. Ngayon, ang wise move ng minority sa instruction pamumuno ni Senator Cayetano, nagkaisata sila. Walang pipirma sa report ni Lacson. Yes, sir. Yes, boss. So, ngayon, nakikita ko, problemado si Senator Lacson. Dahil sa 20 members ng Blue Ribbon, siyam ang ayaw pipirma. I don't know kung member ba. Basta nahihirapan si Senator Lacson na makakuha ng 11 signatures. Kasi naipabalita na nanguna, 3 na sa majority ang ayaw pumirma o binawi ang pirma. Sino? Si Senator Zubiri, Senator Gatchalian, and Senator J.B. Ejercito. Majority to. Ayaw pumirma. Plus ayaw pang pumirma ang minority. Anong mangyari sa Blue Ribbon Committee report ni Lacson? Ay di, natingga. Malaking problema niya nito. Basahin natin. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson has publicly criticized an alleged directive from Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, which reportedly instructed minority senators to snub the Senate Blue Ribbon Committee's report on a multi-billion peso flood control controversy. Lacson expressed his dismay during a radio interview stating that it is improper for senators to be pressured into a collective decision regarding the signing of a committee report rather than allowing them to exercise their own individual judgment. The tension arose after Senator Robin Padilla revealed that the 9-member minority bloc intended to release their own version of the findings instead of endorsing the official committee report. Palagay ko naman, opinion ko lang ito, ang isang senador may sariling pag-iisip niya. Hindi mo naman pwedeng diktahan. Hindi pwedeng diktahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang individual member ng minority. Kailan kung nagkasundo sila na wag nating pirmahan, di yun na yun. Wala namang pressure siguro. Ano lang yun, hindi kasi maligaya ang karamihan dito sa direksyon na tinatahak ni Senator Lacson sa kanyang Blue Ribbon investigation. Marami ang hindi. Kasama na ako niyan. Nadidismaya ako yung style ni Lacson ngayon dito sa Blue Ribbon Committee hearings and itong report. Pabago-bago, wala siyang direksyong Kaya pati si Congressman Erese, nagre-reklamo na siya na
Parang may pinagtatakpan. Cover up. Sabi nga ni Congressman Erese. It's a series of cover up para yung investigasyon hindi makapunta sa gate of Malacanang. Lalo na ngayon na naglabasan yung text messages between the President and his alleged bagman, former Yusek Adrian Bersamin, na nagdi-deliver ng pera, bilyones na pera, itong Bersamin na ito papunta kay Pangulong Marcos, na ayaw namang imbestigahan ni Senator Lacson. O sino pa ngayon ang matutuwa sa style ni Senator Lacson na imbestiga kunuhay, kailang selective. O di, kung ako minority senator, ayoko rin pirma. Ganon yun. The conflict highlights a procedural rift within the Senate as Lacson emphasized that there is only one official Blue Ribbon Committee and that the release of a separate minority report, especially ahead of its official submission, is inappropriate. He argued that the minority senators should have channeled their inputs through the committee so they could be integrated into the final document. Wala nang tiwala sa inyo ang minority. So, accept the fact na ganyan talaga, kasama sa politika. Bakit kasi hindi magkasundo na kalimutan sana ang politika, kahit sinong masagasaan, basta lang alamin ang katotohanan, sino yung mga mastermind. Mahirap bang gawin yun? Mahirap kung mayroong pinagtatakpan. Yun, mahirap talaga kung may pinagtatakpan ka. Kaya hindi talaga magkasundo. Kaya wala na akong aasahan sa Blue Ribbon investigation o report na ito. May nabasa akong post, sabi ni Senator Lacson na may lumabas daw na bagong development, baka ngayon i-re-examine daw niya ang posibleng pananagutan o involvement ng Pangulong Marcos sa flood control scandal na ito. Noong una sinasabi niya, malinis ang Pangulo. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya tumanggap ng kickback. Kung ano-anong sinasabi. O ngayon, i-re-examine daw ulit, i-imbestigan ulit. Maniwala pa ba kayo? I'm sorry ako, hindi na ako maniniwala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Pinoy Celebrity News. Pahayag ito ni Senator Ping Lacson tungkol kay dating Speaker Martin Romualdez. Title, mahihirapan tayo ipakulong siya. Senator Ping Lacson, kulang-kulang ang mga ebidensya, mahirapan ipakulong si Martin Romualdez. Naniniwala si Senator Ping Lacson na magiging mahirap para sa sinuman na maipakulong o mapanagot si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng isyu sa flood control scandal kung hindi matibay ang ebidensyang ihahain laban dito. Ayon kay Lacson, bagamat may mga naging pahayag ni Saldico na nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y irregularidad, hindi umano sapat ang mga ito kung walang direktang dokumento, transaksyon, o ebidensyang magpapatunay na sangkot talaga ang dating speaker. Yun. So, mahihirapan tayo. Yun. Nagsalita na siya ng patapos. Tignan natin ang reaksyon ng taong bayan, ha? Senator Lacson, 5,900 ang nag-react dito. 5,200 ang tumatawa sa iyo. 457 ang galit. 102 lang ang naniniwala sa iyo. Wala na. Lalo na ngayon, yung
lumabas yung text messages between the President and alleged bagman, flood control bagman ng Pangulo, si dating Yusek Adrian Bersamin. Napakatapang na nagsasalita itong si Congressman Erese na itong si Senator Lacson, sabi niya, has committed not to investigate further. Wala na parang ayaw nang panagutin ang ibang nasasangkot. Yes, yan din ang paningin ko, opinion ko lang. Kasi sinasabi niya, tama yung sabi niya, we will go where the evidence leads us. Ang unang nagbanggit tungkol kay Romualdez is si Sara Diskaya, o yung mag-asawang Diskaya. Sinundan ng mga sino ito? Sinundan ni Orly Gutesa. And then yung taga DPWH, dami nilang pahayag tungkol kay Saldico Romualdez. May mga dalawang pangalan, nakalimutan ko, John Estrada at saka dalawa. Maraming nagbabanggit dito sa mga alalay staff ni Saldico na tumatanggap. Binanggit din ni Orly Gutesa. Kung ako yung investigador doon, papatawag ko itong dalawa. Ang problema, hindi man lang pinatawag itong dalawa. As in, wala. Si Orly Gutesa, na mismo nang nagsabi na nag-deliver sila ng mali-malitang basura o pera doon sa bahay ni Romualdez, instead na ipursu niya yung lead na yon, pinagdudahan niya si Gutesa. Kung ano-ano ang ginawa nila kay Gutesa, kaya ngayon, natakot si Gutesa, hindi na magpakita. So, paano kayo magkakaroon ng ebidensya kung lumalabas, parang, alam niya, ito, speculation lang ito. Walang kailang hindi nyo kami masisi na magduda dahil kaduda-duda na ang nangyayari sa Blue Ribbon Committee hearings. Sa wakas, nag-present si Lacson ng dalawang testigong babae na nakatakip ng muka na yung mga pangalan parang alias pa ata. Nagkwento. Anong nangyari? Palpak. Hearsay. Sabi-sabi lang. Pati si Lacson na umamin na mahina yung ebidensya. Later on, nagsabi siya na papatawag natin ang yung attorney Paras. Yon yung lumalabas na may-ari ng kumpanya na nakabili sa mansion sa 30 Tamarind Street. Para ipaliwanag paano nyo na nabili dahil bilyones ang So, inihintay ng taong bayan yung hearing para patawag yung attorney Paras. Tanong, natuloy ba yung hearing para imbestigahan yung attorney Paras? Wala naman. So, paano ka ngayon magkakaroon ng testigo na magdidiin kay Romualdez kung bitin? Para ba kung boxing, sino bang boxer na Mike Tyson, one of the best boxer para sa akin versus ang hina ng kalaban niya, Peñalosa, yung maliliit nating boxer. Kayang-kayang patumbahin na ni Mike Tyson, yung Peñalosa na yan, kailang pinipigil ni Tyson ang kanyang suntok. Parang ganon ang nakikita ko. Opinion ko lang. Hindi ba talaga totohanan ang pag-iimbestiga? There is something cover up ba yan? Tinanong ng mga media si Congressman Erese. Sa tingin nyo, may cover up ba? Oh yes, sabi ni Congressman Erese.
Yang Blue Ribbon Committee na yarang cover up needs a series of cover up kaya walang patutunguhan, hindi matatapos tong investigasyon na ito dahil it seems na kino-cover upan nila ang mga nasasangkot. ICI, wala nang nangyari sa ICI. Ngayon, Blue Ribbon, wala ring nangyayari. May statement o may post na nabasa ko kanina, parang sinasabi daw ni Lacson, they will re-examine yung posibleng role ni Pangulong Marcos Jr. sa flood control scandal. Inabsuelto niya na nung una. Tapos, i-re-examine mo ulit. Hindi na kami maniwala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng maraming na libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni si Nanay ang natagaan ng Ogero nga 68 ng edad. Una ni ang balay ni Nanay nga pag-atupan. So, muna ni ang mga anak ni Nanay nga nitabang siya kasi Nanay usa naman siya kabalo. O karon naman na gid ang pag-atok sa balay ni Nanay. So maayo na gid nga tan-awon, nakuha na gid tong mga ero nga mga buslot na. Mao na ni si Nanay ang gitabangan. So Nanay, nakaatop na gid ka. Ay, salamat sa kawa na di ulan. Makatuyod ako gid. Di na ka magkagungkong. Oo. Kaya na, wala nang ulan. Kaya ato pa naman yun. Salamat sa kawa. So gitabangan ka Nanay sa imong anak ug masamong Nanay. Oo. Kay balo naman ka. Oo. Pila na Nanay ka tuig sa imong pagkabalo? Magduha karong March 25. March 25, magduha na ka tuig. Oo. So ang imong panginabuhian Nanay, so unsa man asa ka magkuha? Paningkamutan lang na ako kung naaya akong kuanan nga ihatag sa ako sa akong mga anak. Pagkasaligra ko sa akong mga anak. Nasaligra ka sa imong mga anak. Oo, hatag. Tungod man ko sa akong sakit na blood. Tungod sa imong sakit nga high blood. Oo, dili ko pakabuwado kayo init. Oo. So maayo na gid Nanay, dili na magatulog na ka og tarong. Na, makatuyod na ko di na magtikungkong. Oo. Salamat sa Ginoo. Ug ang nagtabang sa sinugsad ako, paing salamat na ako nga naagyap pinakaluwas sa ako. Nawala gyapon ko sa ulan. Ano man ka matulog ko ani nga tikungkong ka sa manggoon. Ani matulog ko. Dagang gyud kayong salamat ang nagkuan sa sin. Oo. So Iya kong gitabangan.